So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, may good news po tayo. Doon po sa mga bobo at mga tanga na mga DDS na sa Qatar na nakulong, ngayon po pinalaya na po sila. At hindi lang po sila basta-basta pinalaya. Absuelto na po sila sa kaso dahil nga po kay Presidente Bongbong Marcos. So kayo po dyan, no? Dyan po sa 1,200 po na nanonood ngayon, ito honest opinion nyo lang. Honest opinion nyo lang. Kayo ba, agree ba kayo dito sa ginawa ng Presidente na tinulungan, na maabsuelto itong mga Duterte supporter na nagrally sa Qatar para sila po ay maabsuelto po sa kaso? Pabor ba kayo doon? So pag-usapan natin yan bago natin sagutin yung opinion ko about doon, di ba? So, ito So ito, nabalita ito. Saan naman yan ito? Nabalita ito sa News 5. Kanina lang to eh. Oh. Ano ba yan? Okay. Agree. Okay. Oh, thank you. Butin lang nag-agree kayo. Okay. Sabi dito, no, inanunsyo na palasyo na na-dismiss na ang kaso ng 17 na OFW na naaresto at naditine noong March 28 sa Qatar dahil sa umano'y hindi otorisadong political demonstration doon. Di ba? Nakipagpulong umano. Si PBBM mismo nakapagpulong Hindi niya inutos sa DFA. Siya mismo nakipagpulong. Nakipagpulong umano si Presidente Bongbong Marcos sa Qatari Ambassador to the Philippines, Ahmed bin Saad Al Humidi. Haba ng pangalan, no? Kung saan sinabi na pinalaya at dinismiss na ang mga kaso laban sa mga nasabing Pilipino. O, di ba? Palakpakan naman natin yung presidente natin, kayo mga DDS kayo. Palakpakan nyo naman. Isipin nyo, sa katangang ginawa ninyo, sa pagsuporta kay Digong, ang sasalba rin pala sa inyo, presidente. Isipin nyo mga kababayan, doon sa rally ninyo dyan sa Qatar, tinawag ninyong bangag si PBBM. Tinawag ninyo kung ano kung klaseng masasakit, na ang ebidensya nyo lang naman, yung bunganga, yung mabawang bunganga ni Digong. Pero eventually, mga ka-Streetwise, di ba ganyan po kabait ang ating presidente? Kahit na sinabihan nyo siyang bangag, kahit sinabihan nyo siyang ng masasakit na salita, di ba, na si Lisa Marcos daw ay nakulong sa Amerika kahit hindi naman totoo, di ba, pinagtangkol pa rin po kayo ng presidente. Pag-isip-isip kayo dito. And by the way, mga kababayan, ano nyo yan eh? Katangahan nyo yan eh. In the first place, dapat kayo lang mismo dapat sasagot yan eh. Pero by the way, no, maraming salamat rin kay PBBM, di ba? Di ba? Yan di ba? Agree kasi kagayan Pilipino pa rin sila, di ba? Tama naman kahit na mga tanga sila, Pilipino pa rin po sila. Kasi ang point ko dito mga kababayan, no? Marami kasi nagbabanggit sa akin na, Takeru, bakit mo naman tinatawag na tanga mga DDS? So anong tawag nyo doon? Palagi nyo sinasabing bangag, tapos wala kang ebidensya. Paniwalang-paniwala kayong bangag ang presidente, tapos wala kang ebidensya. Tapos ang ebidensya ninyo, yung peking pulburon video, anong tawag doon? Hindi tanga. Di ba? So yan So hello po kay Christina Catherine Garcia. Maraming salamat sa inyo, no. So ito mga babae, no, continue natin to, no. Si Banat Boy pala nandyan pala, no. Hello Banat Boy, no. Sabi dito, no. Okay, so nakikita po natin kung gaano po kabilis magtrabaho ang ating Pangulo, kaya parang ito ay taliwas sa mga binibintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Okay? So, para mas maganda, ano ba? Totoo. Para mas maganda, no? May video dito si Attorney Claire. Panoorin natin to. Video! Yay, sige. Si Pangulong Marcos Jr. kay Qatari Ambassador to the Philippines, Al Humidi. Sinabi ng Qatari Ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ambassador Al Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang pagpapalaya ay bunsod ng utos ng Pangulong Marcos na tulungang makalaya ang DMW, ang na-17. Isa po itong good news. This week po, Friday lang po nang in-announce ni DMW Secretary na provisional release lang po. And in span of 3 days, biglang... So kasi ang alam ko dito, ang nahuli pa dito 20. Tapos yung 3, minor. Isipin nyo yung mga anak ninyo, mga minor, dinadamay ninyo sa katangahan ninyo.
Actually ako galing akong Middle East. Malamang alam nyo na yan, nakakwento ko naman sa inyo. Galing po akong Middle East. 1 year po ako sa Bahrain. Almost 1 year sa Bahrain. Tapos nag-Riyadh ako. Tapos nag-Al-Khobar. Tapos nagtrabaho din po ako sa Kuwait. Sa palasyo mismo. Di ba? Hanga ako kay Niolo. Magaling ang song niya. Si Niolo, no? Tropa natin yan. Di ba? Ayun ang point ko dito. Di ba? Ako po, nagtrabaho po ako sa Middle East. Bago po ako pumunta sa Middle East, meron pong PIDOS. Malamang alam din ni Banat Boy yan. Bawal po sa Middle East ang magrarally kang politikal. Especially kung wala kang permit. Ang tanong dito, bakit pa rin ginawa ito ng mga bobong mga DDS? Ngayon, ang point natin, sino ba nagpatawag ng rally? Di ba si Harry Roque? Di ba si Harry Roque may sabi niyan? O kayo, pati si Maharlika, kayo, wag na kayo magpadala ng pera sa Pilipinas. Mag-rally tayo. Anong nagawa nila ngayon? Anong nagawa nila ngayon? Wala. Nagmukha kayong tanga, mga DDS dyan sa Qatar. Mukha kayong tanga. Pinagrally-rally kayo ni Harry Roque at ni Maharlika, nung nakulong yung mga kasama ninyo, dininay nyo pa. Dininay ninyo. Imbes sa tulungan ninyo, dininay nyo pa. Ano nagawa ni Harry Roque? Mga tanga talaga itong mga DDS na to eh. Naging OFW na nga kayo lahat-lahat. Di ba tanga pa rin po kayo? Di ba hindi kasi mga babayan, no, isipin nyo, nakakaya po kasi ito na tayong mga Pilipino nakakalat ng katangahan sa buong mundo. Nadadamay po tayo. Kaya, OFW na nga, tanga-tanga pa din. Ito ina-announce nyo na po na dismiss na po yung kaso. Can you expound on that? Yes, yan po ang magandang balita. Tandaan nyo hindi sila pinalaya, dismiss ang kaso. Hindi lang sila pinalaya, dinismiss yung kaso. So, ibig sabihin, yung katangahan nila pag-rally po na yan, yung violation nila, wala na. Dahil po kay Presidente Bongbong Marcos. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 na kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Yusek, alam na po kaya ba nung pamilya ng 17 na OFW? Kanina lang po kasi nagkaroon ng pag-uusap at ito po ay naging pinal na po at kaya po ito ay naibigay natin po good news sa kanila. Malamang po kung sila po ay nanonood ngayon ng press briefing ay malamang... yung mga kapamilya po ng mga DDS na dito sa Pilipinas, hanggang ngayon DDS pa rin po ba kayo? Doon po sa mga OFW yung pinalaya ng presidente. After all na tinawag din yung bangag presidente, hanggang ngayon DDS pa rin po ba kayo? Hindi nga. Kasi minsan po kasi dyan sa mga taga-OFW especially dyan sa Middle East, malamang alam nyo to na minsan po kasi, ang akala nyo kasi, yung bansa pinagtatrabahuan po natin dyan sa Middle East, akala ninyo bansa pa rin po natin yan. Actually ako lang galing ako sa Kuwait. Sa Kuwait, medyo open na doon sa Kuwait Kung mamuhay po ang mga Pilipino doon, akala mo bansa nila. Hindi nga, seryoso, promise. Yung mga nagtatrabaho sa bahay, yung mga kadama, yung tawag natin doon, okay sila doon. Kasi napakabira nila lumabas Pero yung mga nagtatrabaho po dyan sa labas, yung mga nagtatrabaho po sa mga commercial center, nagtatrabaho on private, tingnan mo kung paano sila umasta dyan sa Kuwait. Akala mo bansa nila kung paano sila umasta. Paano ka nalaman? Doon ako nakatira dati Tapos pag nahuli, iyak-iyak. Problema ng gobyerno. Actually ito, malaman nakwento ko na to at saka alam ni Sir David Ilagan ito no. Na ako po kasi dati nagtrabaho po kasi ako sa Kuwait sa palasyo ng Kuwait. So, ang pagsisilbihan ko pa nga po doon is mga diplomat, presidente ng mga bansa, mga leader po ng ibang bansa, no. Ayan po 'yung trabaho ko sa Kuwait dati. So, ngayon nakatira po talaga ako sa labas. So alam ko po talaga na ganyan po talaga yung galawan ng mga Pilipino doon. At alam nyo, no, ang malupit dito, alam nang bawal yung droga, may nag-droga pa din. Isipin nyo kaya sa akin napaka-bullshit nun nung sinasabi nila na yung droga sa Pilipinas masusog po ni Digong. Hindi po yun Tinanong nyo ako nasa Kuwait na ako nagtrabaho.
bawal ang droga sa Kuwait, pero nagbebenta po ang mga Pilipino ng droga sa Kuwait. Totoo yun. Nahuli nga sila eh. Katrabaho ko pa. Yung isa anak pa ng artista, yung isa. Oh. So, ibig sabihin nun, sa pinakamalupit na bansa na Middle East, hanggang doon po nadadala pa rin po ng mga Pilipino yung katarantaduhan nila. Totoo yun. Hindi lang yan, napunta akong Saudi. Lumipat ako ng Saudi, di ba? Kasi tumaas nga yung ano ko, yung rango ko, yung posisyon ko, yung posisyon ko. Meron akong staff, nagbebenta din ng droga. Shabu, nagbebenta ng shabu sa Saudi mismo. Tapos pag hinuli ng pulis, ang may problema, gobyerno. O sa UAE, marami din na yan. Si Banat Boy, taga UAE din to. O, di ba? Kaya para saan napaka-bullshit no, yung sinasabi ni Digong na susugpuin niya ang droga sa Pilipinas. Eh, kahit sa abroad na pinakabawal yung droga, may nagdodroga pa rin ng mga Pilipino eh. Kaya hindi ko naniniwala doon. Oh. Di ba? So, by the way, nakaraan ko na yon. Oh. Dito sa Kuwait, ito taga Kuwait din siya. Hindi, taga ano ako dati, nagtrabaho ako sa Bayan Palace, tapos sa Salmiya, sa Farwania. Oh, ayan, tapos nag-ano ko, Albrak Kaitan. Oo. Tumira din ako doon. Ayan, continue nga natin, sige. Tundag na sila sa katuwaan. Regarding pa rin po dun sa 17 Filipinos in Qatar. So, ma'am, does that mean na they can go back to their normal lives? Pwedeng magtrabaho ulit sila sa Qatar, or if they choose to, they can return to the Philippines? Opo, sinabi naman po na sila po ay napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po. Nakulong kayo ulit! Banggit po kasi last week ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak that the reason the 17 Filipinos were provisionally released was because wala pong kaso na nasampa sa kanila during the time that they were detained. May we know ano po yung kaso na na-dismiss at kailan po ito na-charge? Sa ating pong pagkakaalam, ito yung illegal assembly. Okay. So, dahil nga po sa pakikipag-usap ng ating Pangulo sa gobyerno po ng Qatar, sa pamamagitan po ni Qatari Ambassador, napagbigyan po tayo na ang ating kapwa Pilipino So ngayon mga kabayan, no? So actually na-content ko na to eh. So balikan po natin yung kaso nila. So yung kaso po kasi nila, mga kababayan, ito. Sa ano to? So law number 18 of 2004. Public meetings and demonstrations sa Qatar. So sabi dito, any person who conducts or organizes a public meeting or a procession without license shall be punished with detention for a term not less than 6 months, not exceeding to 3 years. So 6 months to 3 years. And the fine no less than 10,000 Qatari riyals, not exceeding to 50 Qatari riyals. So hindi yung 10,000 Qatari riyals, mga kababayan, magkano yan? 150,000 pesos. Isipin nyo yan. O mga dides na nagrally sa Qatar. O pinakamaliit na babayaran nyo dapat, 150,000 pesos na dapat ipapakain nyo sa pamilya ninyo. Yan po na-save ni PBBM. Na-save po, no? Na-save po ng ating Presidente Bongbong Marcos yung pera ninyo na dapat ipapalaman nyo sa pamilya ninyo. Pasalamat naman kayo. Di ba, ako wala man lang ako nakita na taga-Qatar na kami po ay nagpapasalamat na dahil po kami po ay pinalaya ng ating Presidente Bongbong Marcos. Di ba, mga walang utang na loob eh, no? Hindi, actually, kung ako yon, kung saan ginawa yon, papasalamat ako. O hanggang 150,000, para malinaw. 150,000 pesos hanggang 780,000 pesos. Ganyan po katindi po yung kasong naka-file nga po dito po sa mga nagrally po sa Qatar. Ni isa wala man lang nagpasalamat sa inyo. Di ba? For example, sa akin nangyari yan. Kunwari lang, di ba? O kunwari, for example, di ba? Kung si Duterte po yung nagpalaya sa akin dun, papasalamat pa rin ako. O papasalamat ako kay Pangulong Duterte dahil pinalaya ako. O, pero Duterte critic pa rin ako. Pwede naman ganun eh. Magpasalamat man lang kayo, mga hayop kayo. Wala kayong utang na loob. Di ba? Okay. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, anong nagawa ni VP?
Anong nagawa ni Sara Duterte? Di wala. Tandaan nyo noong April 2, nangako si Sara. OVP to help arrested Filipino rallies in Qatar. So anong tulong? Vice President Sara Duterte said that her office will provide assistance for the Filipinos who were arrested for holding a political demonstration in Qatar last week. Duterte said that the Office of the Vice President will coordinate with other agencies to discuss what kind of assistance they can extend to the arrested Filipinos according to Maris Omalis report. Isipin nyo si Sara Duterte na po yung nag-verify na totoo po meron na aresto po sa Qatar. Tapos itong mga bobong OFW naman sa Qatar na mga DDS, dinidinay nila na wala naman po nangyari. Wala naman po nangyari, hulihan. Ngayon, tinan nyo ano nangyari? Yung pinangako ni Sara, natulungan ba kayo? May nagawa ba si Sara? Tinan nyo to sabi ni Sara dito, tinan nyo, Filipinos na naaresto sa Qatar while demonstrating for PRRD. Yes, oo. Anong balak mo po? I already endorsed it the moment that I knew about it. I read it in the brief. Ano yung endorse it? Nasa dahig ka. Ano kaya pagtrabaho na maayos nasa dahig ka? Wala ka sa Pilipinas. Nagloloko mo ba ako? Bobo? Sa Office of the Vice President, I already endorsed. I already endorsed. Nasa dahig ka nga Paano mapagtrabaho na maayos para tulungan yung mga OFW sa Qatar nasa dahig ka nga? Nasa Netherlands ka? Kayo naman mga bobong mga DDS, bilib na bilib kayo dito. Wala naman. Wala naman ginawa. Endorsement? Ano yun? Endorsement ng Endorsement ng tag nito? Ng pagritoke ng muka. Actually, yung build na kay Kitty Duterte, no? 'Di ba? Ritoke yung labi, ritoke yung mata, ritoke yung ilong, no? So build. Wala yung build na yan, ginawa sa mukha ni Kitty. To them to reach out through the correct channels on what we can do to assist as an office, the Office of the Vice President. So, anong natulungan? Anong klaseng anong klaseng tulong yung ginawa sa inyo? Nabigyan ba kayo ng kubos? Kayo diyan sa mga na-detain diyan sa Qatar. Nabigyan ba kayo ng ano ba tubig sa Middle East? Aura ba 'yon? Arwa water, no? Arwa. Nabigyan ba kayo ng Arwa water? Nabigyan ba kayo ng kubos? Baka baka nga pati kubos hindi kayo nabigyan Isipin nyo, no? Tanga talaga, no? Di ba? Tanga talaga. Takero, build nga ni Kitty. Hindi, nakita ko si Kitty kasi, nasa kanya yung build no? So, by the way, sana ba? Mayroon pa bang slide? Wala na pala, okay. So, by the way, mga babayan, no? So, kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa pagtulong po ng ating gobyerno dito po sa mga na-detain sa Qatar? Okay. Well, kasi tinanong ko kayo, ano yung kubus? Arabic bread. Ano yung kubus? Arabic bread nga pala. Arabic bread pala yon. Arabic bread. So ngayon, ang masasabi ko lang dito, syempre mga Pilipino pa rin po yan. Di ba? Tulungan pa rin po natin. Pero ang sa akin lang po kasi, ang bilis, natulungan ka agad, no? Pwede namang paabutin ng 1 buwan, 2 buwan, para magtanda. Di ba? Hindi, akin in my own opinion pabor ako na tulungan sila. Maganda po yun na tinulungan sila ng gobyerno. Di ba? Pero sana, pinatagal ng konti, no? Pabuti ng 2 buwan. Yung wala silang trabaho, yung maramdaman nila na walang sweldo. Alam ko, yung mga nagrereklamo na yun, mga pala utang pa yan Yung maramdaman nyo man lang sana na hindi kayo nakasweldo na 1 buwan. Para magutom yung pamilya ninyo. And then bigla siya palabasin sa puwet. Nakita ko, bigla siya palabasin. Di ba bigla siya palabasin sa kulungan, sila pala. Ganun lang para magtanda. Hindi pwede yung hindi kasi ang point dito, kayo ba, sa tingin nyo ba, may natutunan ba itong mga OFW sa Qatar? Wala, pinauwi ka agad Pinalayas ka, pinatakas ka agad
Actually ako kasi ako OFW din ako dati. Isang buwan lang ako hindi magpadala sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo, gutom ang pamilya ko nun. Naisip ko yun eh. Kasi wala naman akong palya, di ba? Wala naman akong palya magpadala. Pero naisip ko lang, hindi lang ako magpadala ng isang buwan sa Pilipinas, magreklamo na asawa ko. Madilig nga lang sweldo ko dati, magreklamo na asawa ko eh. Ngayon maganda para matuto sila. Total mali naman yung ginawa nila. Di ba? Kahit isang buwan lang, iparamdam ninyo, di ba, yung pagkakamali ninyo para may matutunan kayo. Di ba? Oh. Dapat pinagtanggol sila sa kulungan ni Sarah. Tapos sila pa yung may gusto ng no remittance day. Ano nangyari sa no remittance day ninyo? Palpak. Lahat na lang ng ginawa ninyo puro palpak. Yan na. So dyan po mga babae, no? So dyan po sa inyo, no? Ano pa masabi nyo nga po dito sa pagtulong po ng ating presidente mismo, ha? Tandaan nyo, ha? O, presidente mismo. Ang tumulong po sa mga OFW po sa Qatar. Agree ba kayo dito? O, di ba? So yan, nasa comment lang po sa baba. Binabasa ko itong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.